Pareho kaming marangal na green peacock ng asawa ko. Pero ang isinilang ko ay isang hamak na white peacock. Sa tindi ng galit ng aking asawa, tinuhag niya kaming mag-ina. Ginawa pa niya kaming isang mangkok ng kaning sinangag na may sahog na ibon. Nang muli akong magmulat ng mata, nagbalik ako sa araw ng pagpili ko ng mapapangasawa. Nakita ko ang dati kong asawa na desididong hingin ang kamay ng aking ate na isa lamang second class na blue peacock. Nalaman ko agad na nabuhay rin siyang muli. Dahil sa nakaraang buhay, matapos ikasal ang ate ko sa isang blue peacock, nagsilang siya ng isang pambihirang purple peacock. Inakala ng dati kong asawa na kapag pinakasalan niya ang ate ko, magkakaanak din sila ng purple peacock. Pero ang hindi niya alam, baka kahit ang pinakahamak na black peacock, ay hindi pa niya kayang iluwal. Ang lahi ng peacock ay may 6 na kulay. Ayon sa rango, ito ay ang mystic black, lila, berde, asul, puti, at karaniwang itim. Ngunit sa kasalukuyan, ang pinakamarangal sa lahi ng peacock ay ang mga green peacock pa lamang. Kaya naman, nangako ang aking amang hari, na kung sino man ang magkakaroon ng pinakamarangal na anak kasama ng kanyang anak na babae, sa kanya niya ipamamana ang trono. Ako ang pinakapaboritong bunsong prinsesa ng amang hari, at ako rin ang kanyang kaisa-isang anak na green peacock. Kaya naman noong araw na ako'y nasa hustong gulang na, lahat ng kalalakihan sa buong kaharian ay pumunta sa labas ng palasyo upang hingin ang aking kamay. Matapos ang masusing pagpili, pinili ko si Qingshan, na kapwa ko isang green peacock. Lubos na nasiyahan ang amang hari kay Qingshan. Siya'y makisig at pambihira, siya rin ang numero 1 binata sa lahi ng mga peacock. At sa kanyang paningin, ang pinakaangkop na tagapagmana. Noong iaanunsyo na sana niya ang pagsang-ayon sa aming kasal, biglang umatras ng isang hakbang si Qingshan. At nagpatira pa sa harap ng amang hari. Kamahalan, hindi ko po nais pakasalan ang ika-6 na prinsesa. Ang nais ko pong hingin sa pagkakataong ito ay ang kamay ng ikalawang prinsesa, si Meiran. Pagkasabi niya ng mga salitang iyon, nagulat ang lahat, maging si Meiran ay labis na nagtaka. Ngunit hindi nagtagal, napuno ng galit ang kanyang mukha. 10 taon ang tanda sa akin ni Meiran. Hanggang ngayon ay wala pa siyang asawa, dahil ang aking inang reyna, ang kaisa-isang reyna na formal na pinakasalan ng amang hari, samantalang ang ina niya ay isang alila na gumamit ng maruming paraan para makuha ang pabor ng amang hari. Kaya kahit na anak din siya ng hari, iilan lang ang tunay na kumikilala sa kanya bilang isang prinsesa. At lalong walang may gustong magpakasal sa kanya. Nagtaka ang lahat. Bakit ang isang marangal na luntiang paboril tulad ni Qingshan ay pipili ng isang ordinaryong asul na paboril? Dahil sa naging desisyon ni Qingshan, nagdilim ang mukha ng amang hari. Kalokohan. Ito ang seremonya para sa pagpili ng mapapangasawa ni Zuru. Kung gusto mong pakasalan si Meiran, sana'y kinausap mo na lang ako ng sarilinan. Ngayon, sumali ka sa pamimili. Pinili ka ni Zuru. Pero ipapahiya mo lang pala siya. Saan ko ilalagay ang mukha ng anak ko? Agad na lumuhad si Qingshan. Mahal na hari, hindi po sa minamaliit ko si Prinsesa Jiahi, kundi dahil hindi marangal ang kanyang pagkatao. Itinago niya ang katotohanan na isa siyang itim na paboril. Nilinlang niya tayong lahat, buong tapang niya akong itinuro. Biglang natahimik ang buong lugar. Bawat isa sa kanila ay hindi makapaniwala sa narinig. Anong pinagsasabi mong kalokohan? Hindi itim na paboril ang aking heya. Bago pa man makapagsalita ang amang hari, agad na tumayo ang inang reyna. Talaga ba? Kung ganoon katiyak ang mahal na reyna, bakit hindi natin sabihan si Prinsesa Jiahi na ipakita ang kanyang tunay na anyo? Kung si Prinsesa Jiahi ay isang luntiang paboril, kailangang may magbayad sala. Mapanghamak na tiningnan ni Qingshan ang inang reyna. Kung hindi, maaari bang si Prinsesa Jiahe ang siyang magbayad sala? Nangingitim sa galit ang mukha ng inang reyna. Salubong ang kanyang mga kilay. Mula sa pagkabigla, ang reaksyon ng amang hari ay napalitan ng pagdududa. Agad na sumama ang kanyang timpla. Higit pa sa karangalan, mas pinapahalagahan ng amang hari ang kadalisayan ng lahi. Isa siyang berdeng paboril, ngunit ang mga anak niyang babae ay mga pangkaraniwang asul na paboril lamang. Kaya naman noong ako'y isinilang, at nabalitaan niyang marangal ang kulay ng aking anyong paboril, ibinuhos niya sa akin ang lahat ng kanyang pagmamahal at pabor. Ngayong narinig niya mula kay Qingshan na ako ay isang hamak na itim na paboril, halos maduraj na niya sa galit ang tronong kinauupuan niya. Hindi makaimik ang inang reyna. Ang mapanghamak na ekspresyon ni Qingshan ay napalitan ng isang mapagmayabang na ngiti. Pagpapakita lang naman ng tunay na anyo. Hindi naman siguro ganoon kahirap, di ba? Labis na nag-aalinlangan ang mahal na reyna. Huwag mong sabihing tama pala ako. Lalong sumama ang mukha ng inang reyna. Akma na sana siyang magsasalita. Nang diresto akong tumayo sa harapan niya, at buong tapang na umamin. Totoo ngang hindi ako isang berdeng paboril.
Sumigaw ang inang Reyna. Heya! Paano mo? Ang dahilan kung bakit pilit akong pinagpapakita ni Qingshan ng tunay kong anyo ay dahil alam niyang hindi ako isang berdeng paboril. Sa nakaraan kong buhay, noong isinisilang ko ang aking anak, lumabas ang tunay kong anyo dahil sa hirap ng panganganak. Nagulantang si Qingshan noon, dahil ang usap-usapan sa labas. Ako raw ang kaisa-isang berdeng paboril sa mga anak na babae ng amang hari. Dahil doon, si Qingshan ay ginawa ang lahat para lamang mapakasalan ako. Ang kulay ng itlog ng paboril ay kapareho rin ng kulay nito. Kaya noong mangitlog ako ng puti, nagalit si Qingshan. Hindi lang niya direktang binasag ang itlog ko. Pinugutan pa niya ako habang nasa anyong hayop pa ako. Hindi lang yun, binunutan pa niya ng balahibo ang nag-aagaw buhay kong katawan. At itinapon sa likod ng bundok. Doon ay maraming mababangis na hayop. Nilapan nila ako. Sige, sige, sige. Tumayo si Qingshan habang tumatawa ng malakas. Kinuha niya ang espada sa kanyang tagiliran. At inihagis sa paanan ko. Dahil umamin ka na rin lang. Kung gayon ay magbayad sala ka na lang sa pamamagitan ng kamatayan, prinsesa. Sabi ko, pero kailan may hindi ko inamin na isa akong Green Peacock. Anong kasalanan ko? Noong isinilang ako, nagkaroon ng kakaibang pangitain sa kalangitan. Ang langit sa buong lahi ng mga peacock ay naging makulay. Sinabi ng lahat na isa akong magandang pangitain. Tanging ang ina ko lang na nagsilang sa akin ang nakakaalam. Na isa akong itim na itlog na walang kakinang-kinang. Pinaalis niya ang lahat ng tao. At binalot sa tela ang itlog. Noong araw na mapisa ako, siya lang ang tanging nakakita sa tunay kong anyo. Mula pagkabata, kailan may hindi ko inamin na isa akong Green Peacock. Sa dati kong buhay, bago ako ikasal kay Qingshan, kinausap ko siya. Sinabi ko sa kanya na hindi talaga ako isang Green Peacock. Pero ang sabi sa akin ni Qingshan noon, hindi raw yun mahalaga sa kanya. Ang mahal daw niya ay ang pagkatao ko. Naantig ako sa sinabi niya. Kaya masayang-masaya akong nagpakasal sa kanya. Pagkatapos naming ikasal, lalo kong ginampanan ang tungkulin ko bilang asawa. Pero noong mamamatay na ako saka ko lang nalaman, na inakala lang pala niya na sinusubukan ko siya. Kaya sinadya niya lang sabihin yun. Kahit na hindi mo pa inamin, na isa kang Green Peacock. Pero hindi mo rin naman sinabi, na isa ka palang itim na paboril. Nagpakasasa ka sa yaman at luho ng kaharian. Isa kang panloloko sa mga mamamayan. Kahit na walang batas na nagsasabing hindi maaaring manatili sa kaharian ang mga itim na paboril. Pero simula noong ikatlong haring paboril, sa tuwing may lilito na itim na paboril sa pamilyang Maharlika, sila ay pinapalayas. Aakman na sana akong sabihin na hindi rin ako itim na paboril. Nang magsalita si ama, tama na, Qingshan, dahil gusto mong pakasalan si Meiran. Ipagkakaluwag ko ang aking basbas sa inyong dalawa. Agad na lumuhad si Qingshan sa sahig. Salamat, kamahalan. Paano naman si Prinsesa Jahe? Ito ay usapin ng aking pamilya. Hanggang kailan mo balak makialam? Agad na naunawaan ni Qingshan ang ibig sabihin ng hari. Inaamin ko po ang aking pagkakamali. Sa harap ng lahat, umalis si Qingshan habang hila-hila si Meiran. Pagdaan nila sa tabi ko, makahulugan akong tiningnan ni Meiran. May ibinulong siya sa aking tainga. Dumating din ang araw mo. Pagbalik namin sa palasyo, nagwala sa galit si ama. Kinwestiyon niya kami ni ina kung bakit namin siya nilinlang. Sasabihin ko na sana sa kanya, na kahit hindi ako isang luntiang paboril, ay sigurado akong hindi rin ako itim na paboril. Nang iwinasiwas ni ama ang kanyang kamay. Simula sa araw na ito, hindi nakita anak. Pagkatapos ng kasal ni Meiran sa susunod na buwan, lumayas ka sa palasyong ito. Hindi lang ako pinalayas ni ama sa palasyo. Ikinulong din niya si ina. Mabilis na kumalat ang balitang ito, na lalo lang nagpatunay sa pagkatao ko bilang itim na paboril. Sa loob lamang ng isang araw, mula sa pagiging tinitingala ng lahat, pinagsawaan at itinakwil ng lahat, lalong bumaho ang pangalan ko. Kaya natural lang na wala ng lalaking gustong magpakasal sa akin. Tahimik kong tinanggap ang lahat ng ito. Araw-araw, kung hindi ako nasa loob ng silid ko, ay nasa silid aklatan ako. Isang hapon noon, maganda ang panahon, at tamang-tama ang sikat ng araw. Tinawag ko ang aking tagapagsilbi. Sinabihan ko siyang magbantay sa ibaba. Nagpalitan niyo ako sa tunay kong anyo at lumipad sa kalangitan. Tinakpan ko ang araw. Pagkalipas ng ilang sandali, lumapag ako sa lupa at bumalik sa anyong tao. Prinsesa, totoo nga po ang sinabi ninyo. Kapag ibinubukan nyo ang inyong mga pakpak, ang buong katawan nyo ay nagiging makulay. Napakaganda po, sunod-sunod na papuri ng aking tagapagsilbi. Kayo na po ang nakita kong pinakamagandang itim na peacock. Bahagya akong napangiti. Pinatunayan ng mga salita ng tagapagsilbi ang hinala sa puso ko. Kauutos ko pa lang sa tagapagsilbi na bumalik sa silid para iguhit ang tunay kong anyo. Nang may narinig akong isang tawa, ang itim na peacock ay itim na peacock pa rin.
Kahit gaano pa kaganda, isa pa rin yan sa pinakahamak sa lahi ng mga peacock. Matapos ang nangyari, naging napakatahimik ng palasyo ko. Malamang siya na lang ang may ganang pumunta rito para kutsain ako. Tumingala ako, nakita ko si Mayran na nakatayo sa may pinto, suot ang marangyang damit. Dahil napansin siya ni Qingshan, ang numero 1 binata sa lahi ng mga peacock. Sikat na sikat si Mayran ngayon. Ang kanyang pagkain, damit, at mga gastusin ay mas nakahihigit pa sa akin na dating pinakapaboritong prinsesa. Mas marangal pa, para bang sa wakas ay nakabawi na rin siya. Naghahari-harian na sa palasyo. Nabalitaan kong sa palasyo niya, maraming tagapagsilbi ang nawala ng walang dahilan. Ika-6 na kapatid, ang kapal naman ng mukha mong manatili pa sa palasyo. Binigyan ka ni Amang Hari ng isang buwang palugit, dahil lang yan sa inang reyna. Kaya dapat alam mo ang lugar mo. Umalis ka na agad. Huwag mo nang ipahiya ang pamilya natin. Noong bata pa ako, ayaw na sa akin ni Mayran. Dahil lang naiinggit siya na ako ang paborito. Napangisi ako ng malamig. Ate, anong ginagawa mo rito? Hinahanap mo ba ang mga alipin nyo? Kung ganoon, nagkamali ka ng pinuntahan. Malamang nasa bibig na sila ng mga halimaw sa likod ng bundok. Ate, mag-ingat ka sa paglalakad mo. Hindi ka ba natatakot na balikan ka ng mga kaluluwa nila? Namutla ang mukha ni Mayran. Nagngingit-ngit siyang nagsalita. Anong ipinagmamalaki mo? Isa ka na lang itinapon ng pamilya natin. Habang ako, malapit nang ikasal kay Qingshan. Siya ang pinakamarangal na green peacock. Sabi niya, kapag nagsama kami, baka magkaanak pa kami ng isang napakadakilang purple peacock. Tiningnan ko siya ng malamig. Ganoon ba? Binabati kita. Kung ganoon, bakit hindi ka pa magmadali? Hanapin mo na si Qingshan at gumawa na kayo ng anak. Pero paalala ko lang sa'yo, mukhang hindi kayang magkaanak ni Qingshan. Ang lakas ng loob mong lady ng asawa ko. Hinahanap mo ba ang kamatayan mo? Itinaas ni Mayran ang kamay niya. At akmang sasampalin ako. Pero mula pagkabata, hindi niya ako matalo. Kaya ngayon, wala siyang kalaban-laban sa akin. Hindi pa man ako nakakailang sampal. May malakas na puwersang humila sa akin palayo. Dumating si Qingshan. Sinong may sabi sa iyong pwede mong saktan si Mayran? Nang makita ni Mayran si Qingshan, agad siyang nagpanggap na isang kaawa-awang babae. Sumandal siya sa katawan nito. At itinuro ako habang nagsasalita ng paawa. Qingshan, sa wakas dumating ka na. Isinumpa niya ko para hindi ako magkaanak sa'yo. Paano namang mangyayari yon? Siguradong ipapanganak mo para sa akin ng isang perpektong peacock na kulay ube. Hinaplos ni Qingshan ng malambing ang kanyang mukha. Kahit peacock, hindi mailabas. Tungkol naman sa kanya, baka kahit peacock ay hindi niya kayang ipanganak. Tungkol sa kanya. Nang marinig ko yun, hindi ko napigilan. Ang mapa, ha? Sino kaya sa atin ang hindi magkaanak? Nanlamig ang ekspresyon ni Qingshan. May isang sikreto si Qingshan, na ako lang ang nakakaalam. Iyon ay, baog siya. Noong nakaraang buhay ko, matapos kong malaman ang bagay na ito. Gusto ko sanang sabihin na okay lang kahit wala tayong anak. Basta't mahal natin ang isa't isa. Wala nang kahit anong problema. Pero hindi ganon ang iniisip ni Qingshan. Para makuha niya ang trono, pinilit niya akong inumin ang gamot na pampaanak. Matapos inumin ang gamot na iyon, hinihigop nito ang sariling panloob na enerhiya ng isang tao. Uubusin nito ang lahat ng enerhiya sa buong katawan. Kaya naman bumalik ako sa tunay kong anyo noong nanganak ako. Hindi lang yun, may malalaring side effect ang paggamit ng gamot na ito. Bale wala pa ang pananakit ng ulo. Ang pinakamahirap tiisin ay ang pangangati ng buong katawan. Yung klase ng Katie na hindi sa balat, kundi nasa loob ng mga buto. Kahit anong kamot, hindi mo maabot. Siguro dahil natakot siyang baka may masabi pa ako. Agad nang umalis si Qingshan kasama si Mayran. Pagkaalis nila, lumabas ang isang katulong dala ang natapos na larawan. Nang sandaling makita ko ang larawan, nanlaki ang mga mata ko. Kinumpirma ng larawang ito ang lahat ng hinala ko. Nitong mga nakaraang araw, palagi akong nasa silid-aklatan para maghanap ng mga libro. Ayon sa mga lumang kasulatan, ang Zuan Peacock ay likas na kulay itim. Kapag nasisikatan ng araw, nagiging makulay ito. Matapos uminom ng gamot pampabuntis ang Zuan Peacock, puti ang kulay ng itlog nito. At kapag napisa, kulay ube ito. Kaya naman, hindi talaga ako isang Black Peacock, kundi ang maalamat na Zuan Peacock. At ang itlog ko ay hindi magiging isang White Peacock, kundi isang mas mataas na uri ng Purple Peacock. Dahil wala pang nakakakita sa isang Zuan Peacock, kaya hindi alam ni Qingshan ang tunay kong halaga. Nang malaman ko ito, wala akong pinagsabihan kahit sino. Ngayon, kinamumuhian ako ng lahat. Kahit nasabihin ko pa, walang maniniwala sa akin. Para mapatunayan ko ang sarili ko, ang tanging paraan ay mangitlog at hayaan itong mapisa. Saan naman ako hahanap ng makakapareha para mangitlog?
Sira na ang reputasyon ko. Yung mga mas disenteng peacock. Imposibleng pumayag na magkaroon kami ng itlog. Wala akong magawa. Pumunta na lang ako sa black market para bumili ng asawa. Sa wakas, sa isang grupo ng mga lalaki, nakapili ako ng kaaya-aya sa paningin. Talagang napakakisig niya. Sayang nga lang at isa siyang makulay na manok. Pero ayos lang. Nakasulat sa mga sinaunang aklat na, kahit anong uri ng ibon ang makapareha ng isang Zuan peacock, makakabuo pa rin ito ng isang mapalad na nilalang na purple peacock o higit pa. Basta nandyan ang lahi ko, siguradong magiging mahusay ang anak namin. Sa unang araw na dinala ko ang lalaki sa bahay, sinimulan ko ng habaran siya ng damit. Namyo lang namula ang mga tenga ng lalaki. Mahigpit niyang hinawakan ang tali ng kanyang damit. Mamahal na prinsesa, hindi ba natin kailangang magkapalagayan muna ng loob bago gawin ang ganitong bagay? Kailangan pa ng palagayan ng loob. Ang abala naman, binitawan ko siya, at tiningnan siya ng nakangiti. Sa tingin mo, paano ba natin gagawin yan sa maayos na paraan? Kailangan muna nating magkakilala, di ba? Umupo ulit ako. Ako si Jahe. Anong pangalan mo? Sige, ayan, tapos na tayong magkakilala. Agad akong damamba sa kanya. Oras na para umpisahan ang dapat gawin. Kahit na sa tingin ni Yuli ay hindi pa sapat ang pagkakakilala namin. Pero hindi niya ako itinulak palayo sa pagkakataong ito. Habang sinasabi niyang, "Prinsesa, hindi pwede," ay pinapasok naman niya ang kamay sa loob ng damit ko. Pagkatapos ng isang beses, si Yuli naman ang nagdala. Hinawakan niya ng mahigpit ang bewang ko. At dahan-daang gumalaw. Pagkatapos ng ilang beses, hindi ko na kinaya. Pwede bang magkilala ulit tayo? Sa susunod na lang, isang mahinang tawa ang narinig ko sa tabi ng aking tainga. Kumikislap-kislap ang liwanag ng kandila sa silid. Sumikat at muling lumubog ang buwan. Makalipas ang kalahating buwan, ang seremonya ng kasal ni Qingshan at Meiran ay idinaos sa takdang oras. Nang araw na iyon, ang buong palasyo ay nabalot ng kulay pula. Ang parada ng panunuyo ni Qingshan ay napakagarbo at engrandi. Balak ko sanang umalis ng palasyo sa araw na iyon. Pero may dumating na sugo mula sa palasyo ni Meiran. Sabi niya ay kulang daw sila sa tao. At pinapunta ako roon para magsilbi. Pagdating ko, suot na ni Meiran ang kanyang damit pangkasal. Pinahawak niya sa akin ang kanyang korona. Hanggang sa mangawit ang mga braso ko sa pag-angat nito. Hindi pa rin niya sinabing isusuot na niya. Akma ko na sanang ilalapag sa gilid ang korona. Nang marinig kong sinabi ni Meiran, "Ika-anim kong kapatid, itong korona ko ay si Qingshan mismo ang gumawa. Ginamit niya ay purong ginto at inabot siya ng 3 araw at 3 gabi para mabuo ito. Kaya dapat mo itong ingatang mabuti para sa akin." Sa bawat salita niya, halatang nagyayabang siya sa akin. Hindi ako umimik, nagsalita na naman siya. Narinig kong may dinala ka raw na manok pabalik. Ika-anim na kapatid, bumagsak ka na ng husto. Kahit na isa kang itim na paboril, naging prinsesa ka pa rin naman. Hindi naman tama na pumatol ka na lang sa isang manok. Pagkasabi niya niyan, nagsitawanan ang lahat ng tao sa paligid. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Tama po ang pangaral niyo, ikalawang ate. Pero, ikalawang ate, bakit po kayo kamot ng kamot? May nakain po ba kayong hindi dapat? Biglang napawi ang ngiti sa kanyang mukha. Mula pa kaninang pagpasok ko, walang tigil sa pagkakamot ng buong katawan si Meiran. Kanina nang itaas niya ang kanyang kamay. Nakita ko na puno ng kalmo ang maputi niyang braso. Siguradong nauto na siya ni Qingshan na kainin ang gamot pampabuntis. Kung ano man ang kinakain ko, wala kang pakialam. Akala mo ba isa ka pa ring prinsesang dinadakila? Isa ka na lang ngayong tagapagsilbi ko. Ngumiti lang ako at nagkibit balikat. Napakawalang kwenta. Pagkatapos, sumama ako kay Meiran para magpaalam kay Amang Hari. Ikinulong ang inang Reyna. Walang nakaupo sa tabi ng Amang Hari. Pagkayukod pa lang ni Meiran, hindi na niya napigilan at nagsuka. Habang pinapanood ko siyang sa muka, parang nahawa na rin ako. Sunod-sunod na umakyat ang asim sa lalamunan ko. At napasok na rin ako. Agad na ipinatawag ng mga tao sa paligid ang manggagamot ng palasyo. Matapos ang pagsusuri, nagbigay galang ang manggagamot sa Amang Hari. "Binabati ko po kayo, kamahalin. Parehong buntis ang dalawang prinsesa." Nang marinig niyang buntis siya, nagningning ang mga mata ni Meiran. Napatingin ako sa tiyan ko, tulala. Ganito lang ba kadaling mabuntis? Sa nakaraang buhay, ang tagal kong naghintay, bago ako nagkaroon ng sarili kong anak. At sa sandaling iyon, tumatakbong pumasok mula sa labas ang tagapayo ng imperyo. "Binabati ko po kayo, kamahalin." Lumuhad siya sa sahig, at malakas na sumigaw, "Kamahalin, nakakita po ang inyong lingkod ng isang kakaibang pangitain sa timog silangan kanina lang. Naobserbahan ko po ang mga senyales ng pagdating ng isang phoenix sa mundo." "Ano? Ang ibig mong sabihin isang phoenix?"
Biglang tumayo si Ama dahil sa pananabik. Tayong mga peacock ay mga inapo ng phoenix. Pero sa digmaan 100 taon na ang nakalipas. Matagal nang naubos ang lahi ng mga tunay na phoenix. Tama po, hindi po ako nagkakamali. Ang pangitaing ito ay kaparehong-kapareho ng nakasulat sa mga aklat. May isang nagdadalang tao ng isang phoenix. Halos hindi may pinta ang ngiti sa mukha ng tagapayo ng imperyo. Ang ibig mong sabihin, si Mayran ang nagdadalang tao ng phoenix. Sa sandaling iyon, mabilis na pumasok si Cheng Shan. Dahil doon, matagumpay na naibelang ni Ama at ng iba pa ang kanilang atensyon kay Mayran. Posible kayang si Mayran nga ang nagdadalang tao ng phoenix. Pagkatapos, agad na nagutos si Ama na magtanong-tanong kung may iba pa bang peacock na nagdalang tao ngayong araw. Nang makabalik ang mga inutusan matapos magtanong, nalaman nilang kami lang ni Mayran ang nagdalang tao ngayong araw. Nang marinig nila ang balitang iyon, lalo silang nakasiguro na phoenix ang nasa sinapupunan ni Mayran. Dahil sa tingin nila, ako, na isang itim na peacock, ay hinding-hindi makakapanganak ng isang phoenix. Agad na pinagkaguluhan ng mga tao si Mayran. Sa dami ng papuri, para siyang lumulutang sa alapaap. Sinamantala ko ang pagkakataon para umalis. Nang marinig kong nagsalita si Mayran, Ama, yamang nagdadalang tao na po ang inyong anak. Nais ko pong humingi ng pabuya. Inakala ni Ama na totoong ang phoenix ang dinadala ni Mayran. Pumayag ka na. Ano ang gusto mo? Gusto kong manatili ang ika-6 na kapatid sa aking tabi. May pag-aalala sa mukha ni Mayran. Amang hari, maharlika ang pinagmulan ng ika-6 na kapatid. Kapag pinalayas mo siya sa palasyo, paano na lang siya mabubuhay? Mas mabuting hayaan mo siyang manatili sa tabi ko bilang isang tagapagsilbi. Napakaganda pakinggan. Pero ang totoo, gusto niya lang akong pahirapan. Pinapanatili niya ako sa kanyang tabi. Para lang pagtawanan ako. Para makita ako, ang dating pinagpipitagang ika-6 na prinsesa. Kung paano ngayon yumuyuko at nagpapakumbaba sa harapan niya. At hayaan siyang gawin ang anumang gusto niya sa akin. Nagsalita ako, malamig ang aking boses. Walang bahid ng pagsuko, hindi ako papayag. Wala kang karapatang magsabi kung papayag ka o hindi. Hinampes ng amang hari ang kanyang trono. Nagngingit-ngit siya sa galit, biglang nanigas ang hangin sa loob ng bulwagan. Ang mga mata niya ay parang mga punyal na nakatutok sa akin. Tapos ang usapan, mula ngayon, mananatili ka sa tabi ni Mayran para magsilbi. At pagsisihan mong mabuti ang iyong mga pagkakamali. Subukan mo lang sumuwi kahit kay titing. Huwag mo akong sisisihin kung maging malupit ako. Kinuyom ko ang aking mga palad. Bumaon ng malalim ang mga kuko ko sa aking laman. Ang lamig sa kaibuturan ng aking puso ay unti-unting gumapang paitaas. Labis na labag sa kalooban ko. Ang sumama kay Mayran pabalik sa mansyon ng Cheng Shan. Para sa akin, ang mansyon na iyon ay ang impyerno ko noong nakaraang buhay. Iyon ang lugar kung saan ako pinahirapan hanggang sa buto. Bakit pa ako muling tutungtong doon? Itinaas ko ang aking paningin at diretsyong tinitigan ng amang hari. Malinaw ang bawat salita, nang direkta ko siyang sinagot ng 2 beses. Amang hari, palalayasin mo ako sa palasyo. Sige, tinatanggap ko. Iyan naman talaga ang patakarang itinakda mo. Wala akong masasabi riyan. Pero gusto mong maging alila niya ako. Asa ka pa. Ako, si Jahe, kahit napalayasin pa sa palasyo at mapadpad sa lansangan, hinding-hindi ako yuyuko sa kahit sino. Para lang magpaalipin sa isang taong masama ang ugali. Aba, sumasagot ka pa. Nang itim sa galit ang mukha ni amang hari dahil sa akin. Bigla siyang tumayo, umalat ang bigat ng kanyang presensya. Na halos ikabuwal ko, madilim ang kanyang mukha, habang mabagal at madiin siyang nagsalita. Dahil ayaw mo pala. Pues, hindi mo na kailangang gawin. Pero yung lalaking nasa palasyo mo, siguradong hindi makakaalis dito. Tingnan natin ngayon, kung mas matigas iyang paninindigan mo, o ang buhay ng taong mahalaga sa'yo. Nang marinig ko iyon, nang inag ang buo kong katawan, natigilan ako sa aking kinatatayuan. Para bang biglang nanigas ang dugo sa aking mga ugat. Yung lalaking dinala ko mula sa black market, ang lalaking may maamong mga mata, wala siyang kasalanan. Hindi ko pwedeng hayaan na dahil sa katigasan ng ulo ko, ay siya ang magdusa para sa akin. Kilalang kilala ako ni Ama. Alam niyang nag-iisa na lang ako sa buhay. Ang nag-iisa kong kahinaan ay itong si Yuli na laging nasa tabi ko. At kailan may hindi nagreklamo, lumingon ako. Nakaupo si Ama sa kanyang trono. Napakalamig ng kanyang tingin. Wala man lang bahid ng pagtingin bilang isang ama. Sa mga mata niya, wala na akong makitang kahit kititing ng pagmamahal niya noon. Tanging interes at kung paano ako mapapakinabangan na lang ang natitira. Ngayon ko lang naintindihan kung bakit noon si Inang Reyna ay ginawa ang lahat ng kanyang makakaya para itago ang katotohanang hindi ako isang green peacock. Kung bakit mas pinili niyang harapin ang paratang na pagtataksil sa hari para lang maprotektahan ako ng husto.
Isang haring napakamakasarili at walang puso, na ang tanging nakikita lang ay ang angkan at kapangyarihan. Kung nalaman lang niya noon, na hindi ako ang pinakaasam-asam niyang Green Peacock, malamang sa sandaling mapisa ako mula sa itlog, ay agad niya akong ipinapatay sa loob ng palasyo. Paano ko pa matatanggap ang lahat ng pagmamahal na ibinigay niya? Puno ng kawalan ng pag-asa ang puso ko. Para akong inihagis sa isang napakalamig na lawa, kahit ang paghinga ay may kasamang sakit na tumatagos sa buto. Tinitigan ko ang malamig na mukha ng aking amang hari, at naisip ko si Yuli na naghihintay sa akin sa aming tahanan. Sa huli, yumuko rin ako, bagay na kailan may hindi ko ginawa. Paos ang boses ko, dala ang walang katapusang pait. Pumapayag ako, bawat salita, tila inubos ang lahat ng lakas ko. Dinurog din ito ang huling piraso ng aking dangal. Nang makita ng aking amang hari na sumuko na ako, bahagyang nabawasan ang galit sa kanyang mukha. Iwinasiwas lang niya ang kanyang kamay. At naiinip na sinabi, dahil pumayag ka na, mag-impake ka na agad ng mga gamit mo. At sumama ka kay Mayran pabalik sa mansyon. Tandaan mo ang iyong estado. Mula ngayon, isa ka na lang alipin sa tabi ni Mayran. Kung maglalakas loob kang lumampas sa iyong limitasyon, huwag mo akong sisisihin kung kalimutan kong mag-ama tayo. Nakatayo si Mayran sa gilid. May mapagwedyang ngiti sa kanyang mga labi. Puno ng pangungutya ang kanyang mga mata. At tuwang-tuwa sa kapahamakan ko. Lumapit siya. At tinapak-tapik ang pisngi ko. Ang tono niya ay mapang-asar at malupit. Ika-6 na kapatid. Kung sumunod ka na lang sana agad, di ba? Nagmatigas ka pa kasi. Sa huli, sa akin ka rin naman pala makikinig. Tara na, huwag mo na kaming paghintayin ni Qingshan ng matagal. Ang mga daliri niya, may malamig na haplos. Parang dila ng ahas na dumadampi sa aking balat. Pinigilan ko ang galit sa puso ko. Hindi ko tinabig ang kamay niya. Tinitigan ko lang siya ng malamig. Walang ni isang salitang lumabas sa bibig ko. Matapos kong dalhin si Yuli para lumipat sa mansyon ni Qingshan, mas naging mahirap pa ang mga sumunod na araw kaysa sa inaasahan ko. Sa bagay, ano pa nga bang aasahan ko? Matagal na akong kinaiinggitan at kinamumuhian ni Mayran. Ngayong bumagsak ang buhay ko, at naging alila niya, paanong aasahan kong tretratuhin niya ako ng maayos? Ang tagong bakuran sa mansyon ni Qingshan, ang naging tirahan namin ni Yuli. Isa itong sulok na hindi nasisikatan ng araw buong taon. Ang mga damo sa bakuran ay mas matataas pa kaysa sa tao. Sira-sira at luma ang mga gamit sa loob ng kwarto. Puno ng alikabok ang mga mesa at upuan. Wala man lang kahit isang maayos na kama. Tanging isang malamig na tabla, na may manipis na latag ng dayami. At para kay Mayran, mukhang hindi pa sapat iyon. Sinadya niyang utusan ang Katie-wala ng mansyon, na ang lahat ng pinakamarurumi at pinakamabibigat na gawain sa mansyon, ay sa akin lahat ipagawa, bago pa man sumikat ang araw. Kailangan ko nang gumising para mag-igib ng tubig, magsibak ng kahoy, at magwalis sa lahat ng bakuran sa mansyon. Kailangan ko ring pumunta sa kusina para tumulong sa paghugas ng mga gulay, magluto, at maghugas ng mga pinggan. Ang lahat ng gawain sa mansyon, malaki man o maliit, ay halos ako na lang mag-isa ang gumagawa.